sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Tayo po ngayon ay kapasimula sa bagong umaga, magitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita at paalala at tumanggap ng paalala at mensahe na nanggagaling sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa oras na ito. Sa ating panimula, tayo po ay umawit ng isang awitin, I Stand in Awe. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Hallelujah.
aming iisipin ang inyong kadakilaan, ang inyong kahanga-hangang kapangyarihan. Kung aming iisipin, Panginoon, kung gaano kayo kadakila. Aming iisipin, Panginoon, kung gaano kayo katapat, kung gaano kayo kapangyarihan, O Diyos. Talagang tatayo kami ng namamangha sa harapan ninyo. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami lumalapit sa inyo. Namamangha, Panginoon, sa inyong kabutihan at kadakilaan. Hallelujah. Sa oras na ito, Diyos, muli kami lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Maranasan namin ang kabutihan, ang ibig ninyo, ang pagsama ninyo sa amin. Ilang lahat ng ito, Panginoon, hindi naman namin ginagawa para sa aming sarili. Ginagawa namin ito, Panginoon, para sa inyo. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Banal na Espiritu, pagsama niyo pong sumaamin. Nakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Dito tayo muli. Dito po tayo ngayon sa sentro. Dito na po kami ngayon nag-i-stay dahil mas makabuti po sa Pastora Jenny ng pag-stay dito, gawa ng accessible para sa aking asawa na nagdadalang tao. Kaya purihin ng Panginoon. Ngayon na lang ulit ako nakapag morning devotion dahil din sa dami ng ginagawa, pero ngayon pa man tuloy po tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa umagang ito meron lang po akong nais na ibahagi at ipaalala para sa ating lahat, para sa bawat isa. Baka mamaya kasi ay nakakalimutan na natin, kaya mag-aaralan po natin ng ilang mga bagay na ito. Punta po tayo sa Malakay chapter 3 verse 6. Sabi po dito sa Malakay o Malakias chapter 3 verse 6. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalilipoy. Sabi po dito, ang Panginoon, sabi ng Panginoon dito, na siya ay hindi nagbabago. Meron isang katangian ng Panginoon na dapat natin palagi. Siguro ito dapat isa sa mga palagi nating maalala o lagi nating isip-isipin sa lahat na pagkakataon, na our God is immutable. Pag sinabi nating immutable, He is unchanging, the quality of not changing. Kung meron mang isang bagay na dapat tayong alalahanin na ang Panginoon natin na hindi nagbabago. So kung paano din-display ng Panginoon ang kanyang sarili nung simula ng mundo hanggang ngayon, ganoon pa rin siya. Lagi natin sinasabi sa Biblia, kung sa Biblia ang Panginoon ay makapangyarihan, hanggang ngayon po makapangyarihan pa rin ang Panginoon. Kung ang Panginoon ay mapagmahal, pinapakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig noon, hanggang ngayon po pinapakita niya ang dakilang pag-ibig ngayon. Kung ang Panginoon ay tumugon noon, lalo na kung babasahin natin ng buong Biblia, hanggang ngayon dumutugon pa rin po ang Panginoon. He is immutable. He can never change. Hindi kailanman magbabago ang Panginoon. Bukod doon, His immutability, yung kanyang quality of unchanging, ay related din sa kanyang omniscience, sa kanyang pagiging all-knowing. Alam na ng Panginoon yan noon pa man. Kaya alam niya kung paano ayusin yung bagay na ito, alam niya paano kilusin yung bagay na ito. No, dahil ang Panginoon ay nakakaalam ng lahat ng bagay. May mga pagkakataon sa Biblia na parang sinusulat na parang nakasabi na nagbago ang Panginoon ng isip, no? Na nagbago ang Panginoon ng tawag
dito, ng 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 kaisipan doon sa isang bagay na iyon. Pero ang dapat lang nating maintindihan, yung bagay lang, yung circumstance lang ang nagbago. Pero yung Diyos ay hindi. Pero ang Diyos ay hindi. Sa buong Biblia, lagi natin makikita yan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen po ba? Lagi natin yan sinasabi, lagi natin yan i-memorize, lagi natin yan ipanangangaral na ang Diyos ay hindi nagbabago. And it's very easy to preach na ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Napakaganda, totoo naman yun. At napakagandang ipamahagi na ang Diyos natin ay hindi nagbabago kung ano siya noon, ngayon, at pagpakailanman. Pero, dumarating din naman sa punto na pag tayo ay nagpapatuloy na namumuhay bilang mga anak ng Diyos, may mga pagkakataon na parang hindi yun yung ipinapamuhay nating katotohanan. Ngayon, bago natin pagpatuloy, sabi sa Santiago chapter 1, verse 7, pero ayan yung basahin ko na lang po sa English, no, para mas maganda. Sabi po dito sa English, James chapter 1 verse 17. Sabi po dito, every good gift and every perfect gift is above and comes down from the Father of lights, with whom is no variableness, nor shadow of turning. Ano ibig sabihin nun? Kung papakita itong verse na ito, James 1:17, ang lagi nating unang naalala dito ay yung every good and perfect gift. Pero meron pang sinasabi dito sa verse 17 na maganda at dapat nating maunawaan. Sabi dito, yung lahat ng mga mabuting bagay, mabuting kaloob ay nanggagaling sa Panginoon, with whom is no variableness nor shadow of turning. Ano ibig sabihin doon? No variableness. Walang meron tayong tinatawag na variety show, no? Na pwedeng drama, na pwedeng comedy, pwedeng action, no? Meron akong pinapanood dati nung kami bata, yung Just for Laughs variety. Yung Just for Laughs, sa mga nakakaalam dyan, alam natin yun ay puro pang prank. Pero meron silang section na Just for Laughs variety na pwedeng magic, pwedeng comedy show, pwedeng acrobats, kamangha-mangha, basta variety, kung ano-ano na pwedeng may pakita nila doon. Ngayon, sabi dito, there is no whom God has English pa kasi na English. Ito, from the Father of lights, with whom is no variableness. Walang variety ang Panginoon. Nakapagdating sa ganitong punto, ganito ang Diyos, no? Kapag pumunta sa ganitong punto, ganito naman ang Panginoon, no? He has no variety. Mas matindi pa dito yung sinasabi niya, no shadow of turning. Ano ibig sabihin nun? So, tatagalogin natin, walang anino ng pagbabago. Kumbaga, parang walang hint na pwede siyang magbago. No? Walang chance na pwede siyang magbago. No shadow of turning. Kung isipin din natin, yung pagdating sa shadow, pwede natin maisip ang patungkol sa araw. Yung araw, no, yung buong mundo, yung earth ay umiikot sa araw, no? Kapag maulan, no, yung araw madalas ay hindi makita, no, dahil sa mga ulap. No, ganon din kapag maulap, hindi basta-basta nakatawid yung sinag ng araw. Bakit? Dahil tinatakpan ng ulap. Lalo naman kapag gabi, no? Dahil nakatalikod tayo sa yung area natin na nakatalikod sa sun, hindi natin talaga makikita yung liwanag ng araw. So, yung araw, para yung nagbabago, no? In every time, no? Pagdating ng umaga, nandyan siya, nakikita natin yung sinag ng araw, nakikita natin ang araw. Minsan naman, di natin nararamdaman yung sinag niya, yung init niya, dahil dun sa pag-ulan, dahil sa mga ulap, no? Kapag gabi naman, wala siya, dahil nakatalikod tayo sa kanya, hindi natin nararamdaman, nakikita yung kanyang sinag. Pero pagdating sa sa no shadow of turning, parang ganito po yan. Kung gagawin natin parang araw ang Panginoon, ang mag-iiba yung araw.
Na kahit gabi, nandun pa rin yung araw, kitang-kita natin at nagliliwanag. Na kahit umuulan, nandun pa rin yung araw, nakita natin at nagliliwanag, nararamdaman natin yung init niya. Na kahit maulap yung panahon, nandun pa din yung araw na nag-iinit, no? Na nagliliwanag, na nakikita natin. Ganun ang pating Panginoon. Yung mundo nagbabago, pero yung Panginoon nananatili. Nananatili siyang nakikita natin, nananatiling nararamdaman natin yung kanyang init, kanyang pagkilos, nananatiling nakikita yung kanyang liwanag. Yun ibig sabihin na no shadow of turning, na walang anumang tsansa para magbago ang Panginoon. Meron pa isang kanta yung It Won't Rain Always. Alam ko na turo ko na yun dito sa morning devotion. Sabi doon, huwag kang mag-alala kasi yung araw pag na habang umuulan, nandun pa rin naman, di naman nawawala. Ang Panginoon masigit pa sa ganong description. Na kahit umuulan, nandun pa rin ang Panginoon, kita mo. Kaya kung titignan natin mga kapatid, kahit magpabago-bago yung ating sitwasyon, nandun pa rin naman ang Panginoon. Inisip kasi natin na mayroong mga sitwasyon na parang hindi kayang gawin ng Panginoon. Which is, hindi naman yun yung nasa alam natin, pero nagiging ganun yung ating mga pagkilos. Na kapag nagbago ang sitwasyon, nagbabago rin ang galaw ang Panginoon. Nagbabago din ng kilos ang Panginoon. Pero hindi naman. Diyos pa rin naman ang Panginoon. Siya'y nananatiling Diyos. Na kahit naging matindi yung unos, matindi yung problemang dumating, nandyan pa rin naman ang Panginoon. Hindi naman siya nagbabago. Hindi naman siya katulad natin na kapag nagbago ang sitwasyon ay bigla tayong natatakot. Yun ang problema. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Alam natin yan, nasa isip natin yan, sa ulo natin yan, that the Lord is the same yesterday, today, and forever. Ang problema po kasi, kapag nagbago yung sitwasyon, binabago natin kung sino yung ating Panginoon. Kapag nagbago yung sitwasyon, we change who God is. Binabago natin ang katangian ng Panginoon, tayo mismo yung nagbabago. Lalo na sa panahon ng kagipitan. Lagi na lang na example, kawalan ng pera. Pag wala na tayong pangangailangan, parang ang Panginoon ay hindi nagbibigay, hindi nagkakaloob. Alam ko, wala na naman akong kulang na naman yung resources ko. Nalulungkot tayo kasi parang walang pwedeng magbigay sa atin ng mga pangangailangan natin. Sa panahon ng kalungkutan, ikaw ay malulungkot dahil ikaw ay nag-iisa na lamang. Nakakalungkot naman, mag-isa na naman ako. Na para bang ang Diyos ay hindi natin kasama. Sa panahon ng matitinding pagsubok, na parang hindi mo nakakayanin. Parang hirap na itong problema na ito, hindi ko nakakayanin. Para bang ang Diyos natin ay hindi nagbibigay ng kalakasan. Hindi tumutulong sa atin para tayo ay makapagtagumpay. When situation change, we change who God is. Pero alam natin na siya ay hindi nagbabago. Gayun pa man yung kaisipan natin ay nagbabago. Yung pagkilos natin nagbabago, sumasabay dun sa pagbabago ng sitwasyon. Malala pa nga po mga kapatid. Kaya meron akong kausap na pastor at sinabi niya sa akin minsan, isa sa mga dahilan kung bakit napakadaming pananampalataya ngayon o reliyon ay dahil may kanya-kanyang preferences ang tao patungkol sa Panginoon. May kanya-kanyang kaisipan ang tao patungkol sa kung sino ang Panginoon. Imagine niyo po yun. Parang ganito lang yun. Sa Exodus chapter 32, nung hindi na nila makita si Moses, ang tagal na ni Moses nanipag-usap sa Panginoon, kahit ang Panginoon hindi nila kita. Sabi ng mga tao, lika, hindi na natin makita yung hindi na natin makita yung leader natin, hindi natin makita yung Diyos natin, gawa na lang tayo ng bagong Diyos. At yun yung ituring natin
na Diyos na nagpalaya sa atin sa Ehipto. Hindi lang nila nakita yung leader nila, hindi lang nila maramdaman ng kanilang Panginoon. Gumawa na sila ng sarili nilang Diyos by their own preferences. Itong Diyos namin, nakikita namin, yung Diyos na pinaglilingkuran ni Moses, di naman namin nakikita yun eh. Kaya gagawa kami ng Diyos na nakikita namin. Sa pagbabago ng sitwasyon, madalas binabago rin natin kung sino ang Panginoon. Hindi, sa ganitong punto, magpagmahal naman ng Panginoon, kaya kaya naman niya ako mahalin, kaya kahit ganito ako, kaya ako magpatuloy ng kasalanan, kasi mahal naman ako ng Panginoon, naintindihan naman ng Panginoon, mahina lang ako, kaya okay lang ako magkasala. Ang Panginoon naman, oo, alam kong ayaw niya yung ganito, pero sa tingin ko naman, dahil sa sobrang maibigin ng Panginoon, pwede naman namin gawin yun, kasi maibigin naman siya, maintindihan naman niya ako, kasi pag mahal mo yung isang tao, pagbibigyan mo. Yung pagbabago natin sa kung sino ang Panginoon, nakabase sa ating sariling kaisipan. Pero hindi. God transcends beyond our outmost thinking. Higit pa ang Panginoon sa ating naiisip. Kaya sabi sa kanita natin, who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? Pero ang problema niyan, hindi nga lang binabago kung sino ang Panginoon eh. Tinutulad natin ng Panginoon sa kung sino ang tao. But God is much more than man. Bukod doon, alam natin na tayo ay mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. May mga pagkakataon na pag nagbago ang sitwasyon, binabago rin natin kung sino tayo. Bumabalik tayo dun sa dati nating pagkatao. Sa panahon na napakahirap ibigin ng kaaway, bumabalik ka dun sa pagkakataon na hirap ka naman talagang umibig ng kaaway, pero hindi. Ikaw naman ay nananatiling si Kristiyano. Ikaw naman ay nananatiling anak ng Diyos. May kapangyarihan ka para ibigin ng iyong kaaway. Kapag sa panahon na nakakainis na, bumabalik tayo dun sa mga pagkakataon na tayo ay hindi pa mananampalataya, na madaling mainis, madaling magalit. Kapag sa pagkakataon na parang andaling mag-alala, napakasarap mag-alala, no? Binabalikan natin yung ating dating buhay na talagang lagi tayo nag-aalala. Pero hindi. Nananatili pa naman tayong anak ng Diyos. Narito pa naman ang Espiritu ng Panginoon sa atin. Hindi lang, pag nagbabago yung sitwasyon, hindi lang ang Panginoon ang binabago natin. Madalas pati tayo nagbabago din. Pastor, di ba pinagbabago naman tayo ng Panginoon? Binabago naman tayo araw. Oo. Simula nung tayo naging anak ng Diyos ay the old has gone and the new has come. Pero binago na po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tayo ay mga matuwid na sa harapan ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan para makapamuhay ayon sa kanyang nais. Pero ang problema, kapag dumarating ang mga iba't ibang sitwasyon, nagbabago tayo for the worse. Binabalik natin yung dati nating pagkatao. Binabalik natin kung sino tayo dati. Just to be in line in that situation. Para lang maging sang-ayon yung ating emosyon dun sa sitwasyon. Pero hindi dapat ganon, mga kapatid. Ang sitwasyon lang at ang mundo ang nagbabago. Pero ang Panginoon ay nananatili, hindi nagbabago. Humihirap lang na humihirap yung mga problema. Pero tayo nananatiling anak ng Diyos. Nasa sa atin pa rin ang banal na Espiritu. Dapat nga natin isipin, mga kapatid, kahit magbago yung sitwasyon, God remains the same. Even when things and situation change, God remains the same. Mga sitwasyon lang ang nagbabago, pero ang Diyos ay nananatiling Diyos. Alam natin yan, lagi natin naisip ngayon, Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Maganda pa nga na dapat nating isipin, mga kapatid, kayang baguhin ng Panginoon na hindi nagbabago ang ating sitwasyon.
Ang Diyos na hindi nagbabago ay kayang baguhin yung ating sitwasyon. Dapat yun ang nasa sa isip natin. At yun ang nais sabihin ng Panginoon sa ating lahat na naririto. May kinig pa sa mga susunod na oras. Hayaan na natin na magbago ang sitwasyon. Ang mundo pasama ng pasama. Pero ang Panginoon natin ay hindi nagbabago. And His very DNA ay nasa sa atin. Ang kanyang espiritu ay nasa sa atin. Natutulong sa atin. Sa tuwing nagbabago ang sitwasyon, tayo rin ay makapanatiling matatag sa Panginoon. Kaya isipin natin mga kapatid, sa tuwing magbabago yung kalagayan natin, sa tuwing magbabago ang mga sitwasyon na kinagagalawan natin, sa tuwing humihirap ang mga pagsubok, sa tuwing tumitindi ang mga problema, alalahanin natin merong Diyos na kayang baguhin yung lahat ng ihon. Hindi natin kailangan magbago. Ang kailangan natin ay magtiwala sa Diyos na hindi nagbabago. Lagi nating sinasabi, I can do all things through Christ. Alam niyo po ba? No, nabanggit ko na rin naman dito. Paulit-ulit ko na pong binabanggit. Nawa ay natututo po tayo. No? Sa Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Yung pinaka-favorite natin, yung I can do all things through Christ. Pero yung pinaka-konteksto nun, ang sinasabi lang ni Apostol Pablo sa ASND version, sa verse 13, kaya kong harapin ang anumang kalagayan sa pamamagitan ng ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Na kahit ano yung maging kalagayan natin, sagana man o salat, meron man o wala, busog man o gutom, ano man ang ating maging kalagayan, ano man ang ating maging sitwasyon, kaya nating harapin yung lahat ng ito sa tulong ng Panginoon na nagpapalakas sa atin. Let the situations change. Let the storm flow. Bumuhos man na napakadaming problema. Magpabago-bago, malito man ang mundo at malito man tayo sa pabago-bagong sitwasyon. Pero manatili tayong nagtitiwala sa Diyos na hindi nagbabago, na kaya pang baguhin yung sitwasyon na ating kinagagalawan. Yun ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi na natin kailangan baguhin pa kung sino ang ating Diyos. Kabastusan nga yun sa harapan ng Panginoon na binabago natin kung ano yung pagkakilala natin sa Panginoon kapag nagbabago yung sitwasyon. Dapat nating isipin, no? Kahit ganito yung aking kalagayan, alam ko merong Diyos na hindi nagbabago. Kung nananatili siyang mabuti, kung naging mabuti siya noon, mananatili siya mabuti ngayon. Kung naging mapagmahal siya noon, mapagmahal pa rin siya ngayon. Kung mapangyarihan siya noon, makapangyarihan pa rin siya ngayon. Kung tumutugon siya noon ng matindi, kaya pa rin niyang tumugon hanggang ngayon. Naalala tuloy ako. At dito na po siguro ako magtatapos. Nung nakaraan lang ay nagpa-laboratory lang po ang Pastora Ginny ng aking asawa, no, bilang kailangan dahil sa check-up niya dahil siya ay buntis. At pagkatapos siyang kuhaan ng dugo, kinailangan na siya ay magbigay ng urine sample. Napakahirap pa namang umihi ng hindi kumain, nag-fast from 12 midnight to 8 a.m. Kaya sinabihan siya na uminom ng tubig. Nakaihi naman siya, kaso nga lang hindi umabot dun sa line na dapat na mapuno ng ihi. Kaya inom naman siya ng tubig. Ang problema, sinusuka naman niya yung tubig. Hirap na siya. Nasa limit na yung hindi siya makaihi. Hirap siya umihi. Kaya pray kami. At nung minsan ay siya ay papasok na ulit at subukan niyang umihi, nag-pray siya sa Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung noon nga nagawa niyong paramihin yung pagkain at napakain niyo yung 5,000, ngayon po, Panginoon, kaya niyong paramihin yung ihi ko. At umihi siya at sabi niya sa akin, gapatak lang. No? At gapatak lang yung naihi niya, nadagdag niya. Pero nung binaba niya yung container, nagulat siya, biglang umabot dun sa line yung ihi. At tawang-tawa kami kasi, kaya rin palang pabaguhin, kaya rin palang paramihin ng Panginoon yung ihi natin. Medyo nakakatawa, pero mga kapatid, the point is,
Kung kayang gawin ng Panginoon noon, kaya niya pa rin gawin hanggang ngayon. Kung kaya niyang paramihin yung isang bagay, kaya niya rin paramihin yung isang bagay ngayon. Kung sino siya noon, siya pa rin ngayon at magpakailanman. Iayon natin yung ating katatayuan ayon sa kung sino ang ating Panginoon. Hindi ayon dun sa nangyayari sa atin. Hindi ayon dun sa sitwasyon natin. Hindi ayon dun sa problema natin. Iayon natin kung paano tayo tatayo at maninindigan. Base dun kung sino ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, when situations change, God is still God. God remains the same. And He is even the one who can change the situation. Yun ang ating Diyos. At nawa, yun rin po yung ating paraan ng pamumuhay. Mamuhay tayo katulad ng may Diyos na hindi nagbabago. Napakaganda siguro ng ating paglakad sa buhay na ito. Kung alam natin at na namumuhay tayo sa katotohanan, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Na hindi tayo mag-aalala sa lahat ng ating mga kalagayan. Hindi tayo move ng anumang sitwasyon ng ating buhay. Dahil alam natin ang ating Diyos is never changing. Kung nababasa natin kung gaano siya makapangyarihan dito sa salita ng Diyos sa Biblia, kaya niya pa rin pong gawin yon at ginagawa niya pa rin po yon hanggang ngayon. At nawa, sa kalooban ng Panginoon, maranasan po natin yon sa ating buhay. Amen? Salamat sa Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Ulitin na nga lang po natin sa pambeses yung ating inawit kanina. Bago po tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, purihin po natin ang Panginoon na nagtitiwala na siya'y di nagbabago. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, you, all praises you. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, you, all praises due. I stand in awe of you. So yung pagkakataon ko, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, you, all praises you. I stand in awe of you.
Diyos na kailanman ay hindi magbabago. Opo, Panginoon, magbabago na magbabago ang mundo. Lalala ng lalala ang mundo. Pwedeng lumala rin ang aming mga sitwasyon, pero Panginoon, kayo ay kailanman ay hindi magbabago. Kayo ay mananatiling Diyos na makapangyarihan, Diyos na maaasahan. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. O Diyos, tulad ng sinasabi sa inyong mensahe, nawa ay manatili kami, Panginoon, na makapamuhay kahit magbago ang mundo, kahit magbago ang takbo ng sitwasyon, kahit tumindi ng pagsubok at problema. Lagi naming alalahanin, kayo ay hindi nagbabago. Huwag naming iayon ang aming sarili sa kung ano ang aming kinalalagyan, kung ano ang aming sitwasyon, kung ano ang aming problemang kinaharap namin, kundi iayon namin ang aming sarili sa kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Isang Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Nawa sa aming pamumuhay, aming buhay, Panginoon, maranasan palagi namin, O Diyos, kung gaano kayo kadakila. Mapatunayan namin, Panginoon, kaming mga nananampalataya sa inyo. Mapatunayan namin, O Diyos, sa buong mundo, na kung ano kayo noon, ganun pa rin kayo, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa inyong mensahe. Tinataas ko po ang bawat isang naririto na nakikinig at makikinig pa sa mga susunod na oras. Ang pagpapala po ninyo at pagkilos, masaganang pagkilos ninyo, ang maranasan ng bawat isa sa araw na ito at sa mga susunod pang tagpo ng kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa inyong mga salita sa umagang ito. Sa inyo lamang po, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Gandang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nabati ko po ang lahat na nakikinig sa Taiwan, ito po sa Pilipinas, sa Middle East. Minahita po ako dito, mga nanonood taga-Egypt. Nawa po siguro ay magkakasama po siguro kayo ngayon sa church, no? Sa France, sa Paris. Pagpalain po kayo ng Panginoon. San man po kayo naroroon, ay ang pagpapala po ng Panginoon ang sumasumay inyo. Maraming salamat po sa mga panalangin na pinagkakalob niyo po sa amin, sa aming pamilya. Tunay pong nararanasan namin palagi ang epekto ng inyong panalangin. Kaya God bless po sa bawat isa. Napanalangin ko po ang lahat. Ipapanalangin ko po ang lahat ng magbigay po ng prayer request po dito sa comment section mamaya. Dahil di ko na po mapanalangin pa ngayon. Mamaya na lang po pagkatapos. Kaya pagpalain po kayo, mga kapatid. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. To God be all the glory. God bless po sa bawat isa.